Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin ang Diyos sa pagkakataon. Nagpapasalamat po tayo sa Kanya sa panibagong araw na patuloy niyang ibinibigay sa kalakasan, maging sa pagpapala na patuloy na binibigay ng Panginoon, sa patuloy na gabay at patnubay ng Kanyang banal na Espiritu. Tayo po ay dumadalangin sa mga oras na ito, humihingi ng gabay sa ating Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na patnubayan tayo sa pagbabahagi ng kanyang mga salita, maging sa mga makakarinig at makaka-tune in sa pagbabahagi kong ito, ang salita ng Panginoon. Sa oras na ito, atin pong pag-uusapan yung mga bagay na sinasabing napapanahon na ito po ay ginugunita ng karamihan sa ngayon. Ito pong mga bagay na ito ay taon-taon ay ginugunita po ng karamihan sa atin. Ito yung tinatawag na Semana Santa or mahal na araw, or sa English ito ay Holy Week na sinasabi. Bibigyan po natin ng pansin yung sinasabi po doon na mga huling pananalita ng ating Panginoon habang siya ay nakabayubay doon sa krus, hanggang siya ay nalagutan ng hininga. Mga pananalita na sinasabi po ng Biblia, ito yung mga salita or preaching of the cross. Mga pananalita ng Panginoon na lagi po nating naririnig kailan sa mga panahon lang na ito. Mga pananalita ng Panginoon na para bang alam na natin, ito yung sinabi ng Panginoon sa kanyang huling pananalita sa krus. Pero yung importante, hindi lang basta't alam natin ano yung unang pananalita niya at yung huli, kundi ano po ba ang kahulugan? Ano po ba ang nais iparating ng ating Panginoong Hesus sa mga salitang ito? Patuloy po tayo mga kapatid. Basahin po natin ang sinasabi sa unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18. Sa wikang Ingles, ito po ang sinasabi, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God." Ang sabi po sa wikang Tagalog sa unang Korinto 1:18, "Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas." Isipin po natin iyon mga kapatid. Ito daw ay kamangmangan sa mga napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa mga naliligtas. Ano po yon? Yung preaching of the cross or yung salita ng krus. Hindi po yung krus na sinasabi kung saan nakabayubay ang Panginoon, kundi yung mga salitang binitawan ng ating Panginoon. Yun po yung kapangyarihan. Yun po yung naisipaunawa sa atin ng ating Panginoon na dapat or kinakailangang maging kabahagi tayo ng mga salitang ito ng ating Panginoon. Hindi kabahagi or hindi yung kinakailangan maranasan nating pisikal or personal yung mga ginawa ng Panginoon, dahil wala na pong makagagawa noon at makakatulad sa ginawa ng ating Panginoon, na ibinuwis niya ang kanyang buhay para po sa kapakanan ng sangkatauhan. Ibinuwis niya ang buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sinasabi lang po na dapat makibahagi tayo doon sa tinatawag na death, burial, and resurrection. Dahil ito po ang kabuuan ng sinasabing gospel or mga salita ng Panginoon o yung sinasabi po dito sa bagong tipan. Ito po yung kamatayan, paglibing sa Kaniya, at pagkabuhay na maguli, na dapat po nating maintindihan ano ba yung naging kamatayan ng Panginoon at nang siya'y nilibing at siya'y muling nabuhay, na gayon ding paraan maganap sa atin
Inuulit ko, hindi sa pisikal na pangangatawan, kundi sa sinasabing mamatay tayo sa kasalanan. Mamatay ang mga kasalanan, ilibing ang kasalanan, at muli tayong mabuhay na kasama ang ating Panginoon. Na yun po yung sinasabi po sa atin na mensahe ng ating Diyos. Na ito'y nagiging kapangyarihan sa bawat isa na nangaliligtas. Na pinapakita lang po rito, hindi sapat ang karunungan, kaalaman, dahil mayroong karunungan na mula sa sanlibutan, ngunit ang higit na karunungan ay mula sa Diyos. Sabi nga po dito sa 2 talata na ating binasa kanina, doon sa babang talata, verse 19, "For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent." Na muli natin babasahin sa Tagalog, ang sabi, "Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait." So dito po hindi nangangailangan ng karunungan ng bawat isa, kundi unawa, ano ba ang ginawa ng Panginoon? Na dapat maging bahagi tayo ng mga bagay na yan. Na dapat maintindihan natin yung mga huling mga pananalita o sinasabing preaching of the cross. Na kung ating babasahin or babalikan, ano ba yung mga huling mga pananalita ng Panginoon? Or yung sa sinasabi nga pong the 7 last word. At isang bagay, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi lang dapat sa ganitong pagkakataon nagkakaroon ng paggunita o yung mahal na araw. Dahil lahat ng araw ay dapat mahalin natin. Una, para sa Panginoon. Ano mang bagay ang nangyayari, pasalamatan natin. Minsan nakakasanayan natin na kapag may mga madaming binabawal dahil nga mahal na araw. Pero hindi po natin matutumbasan at hindi po natin mapapantayan ang ginawa ng ating Panginoon. Kung atin pong titignan yung kanyang mga huling pananalita, ang sabi po ng ating Panginoon habang siya ay nakabayubay doon sa krus, babasahin natin sa mga talata. Ang sabi po doon sa Lucas, ito po yung unang binanggit ng Panginoon, sa Lucas 23:38. Ang sabi niya, na ito'y pangkaraniwang nalalaman ng lahat. Ang sabi, "Father, forgive them, for they know not what they do." Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sapat na bang mabasa natin, naintindihan ba natin, naunawaan ba natin ang salita ng Panginoon? At doon sa pangalawa, sinabi niya sa Lucas 23:43, "Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise." Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Ito'y binigkas niya, sinabi niya sa isang magnanakaw na kasama niyang nakabayubay doon sa krus, na kung saan ay inalipusta siya ng isa, at yung isa'y naniwala sa kaniya, na sinabi sa kaniya, "Alalahanin mo ako sa iyong kaharian." Ito ang kanyang tugon, "Today shalt thou be with me in paradise." At yung ikatlong wika ng Panginoon, ang sabi po doon sa John chapter 19 verse 26, "Woman, behold thy son, behold thy mother." Babae, ang iyong anak, anak, ang iyong ina. Yung mga talatang ito, yung mga salita ng Panginoon, gaano natin naunawa?
na hanggang sa ngayon ito'y mensahe niya na dapat mas makita natin. Hindi lang pagdating ng mga ganitong pagkakataon o yung sineselebrate or ginugunita ang mahal na araw, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Yung pang-apat, ang Matthew chapter 27 or kapitulo 27, versikulo 46. Matthew chapter 27, verse 46, ang sabi po niya, my God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa mga talata ng Panginoon, ikaw ba ay naniniwala na pinabayaan siya ng Diyos, ng kaniyang Ama? Itong mga salitang ito makahulugan hanggang sa panahon ngayon na meron siyang nais iparating sa iyo. Meron siyang nais iparating sa atin lahat. Ano ang kanyang nais sa kanyang mga salita? Doon sa panglima na sinabi niya sa aklat ng Juan 19:28, ito po yung panahon na siya'y nauuhaw. Sinabi niya, I tears, nauuhaw ako. Ngunit anong ibinigay sa kaniya? Ng kawal, binigyan siya ng yung espongha, isinawsaw sa suka at pinainom sa kaniya. At yung pang-anim na sinabi niya, ayon sa ating pagkakaunawa or ating mga nakasanayan na mga talata na sinasabing mga huling wika na binanggit ng Panginoon. Ang sabi niya sa John chapter 19 verse 30, it is finished. Naganap na. So para sa atin, ano yung naganap na? Naganap na siya ay dinakip, siya ay hinilitis, siya ay pinako sa krus, siya ay pinarusahan hanggang sa mamatay. Yun lang ba ang tinutukoy ng Panginoon? At yung pang-pito po ay sinabi, Father, into thy hand I commend my spirit. Ama, sa iyong mga kamay, tinatagubilin ko ang aking espiritu. At ayon sa kanyang mga salita o sa Biblia, pagkakataong yan, nalagutan siya ng hininga. So ano po ba ang tinutukoy o tinuturo sa atin? Dapat wag po nating makalimutan, mga kaibigan, mga kapatid, nung nililitis po ang Panginoon, si Pilato nga ay naghugas ng kamay dahil nakikita niya na walang kasalanan ang taong ito. Ngunit sino yung mga sumigaw na ipako siya sa krus? Yung mga taong sumusunod din sa kaniya. Na posible ba sa pagkakataon na nagaganap muli ang mga bagay na ito? Oo, nangyari na yung nangyari sa Panginoon. Pero yung mensahe niya ay hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan. Ano bang ibig sabihin nito? Sa pagkakataong yan, muli nating ihinahayag sa hayag na kahihiyan ng Panginoon, kundi natin nauunawaan ang kanyang mga salita. Bakit po natin nababanggit ang mga bagay na ito? Ang mga huling pananalita or preaching of the cross ng ating Panginoon ay nagtuturo sa atin, nagpapaalala sa atin, na nais niyang ipaalam sa atin yung mga bagay na ito. Ano po iyon? Forgiveness, pagpapatawad, salvation, kaligtasan, relationship, abandonment, distress, triumph, and reunion. Yan po yung mga bagay na mga kahulugan or sinasabi natin dapat mas maintindihan natin doon sa mga huling pananalita ng Panginoon doon sa krus.
doon sa mga pananalita ng Panginoon na kanyang sinambit. Ito po yung preaching of the cross na binasa po natin sa unang Korinto 1:18, na pinapakita po ang makapangyarihan ay ang salita na mula sa krus ng Panginoon. Tandaan po natin, maski ang Panginoon nagsabi, kung nais mong sumunod sa akin, talikdan mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka. So ang krus ay nangangahulugan ng ano po bang ibig sabihin? Ang krus ay sumisimbolo sa problema, sa pagsubok, sa mga bagay na hindi magaganda para sa atin, sa mga bagay na pagsasakripisyo. Diyan po sumisimbolo ang krus. Ngunit ang binibigyan po natin ng pansin yung mga salita doon sa krus na sinambit ng Panginoon. Kaya po ang kapangyarihan ay wala mismo doon sa krus, kundi doon sa salita na mula sa krus, na pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Maging ang apostol na si Pablo ay may sinulat po sa atin. May sinulat po ang apostol na si Pablo sa mga taga-Pilipos na dapat mas maintindihan natin, na dapat ay gawin natin, na para mas maunawaan natin ang sinasabi po ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay talagang inalay ang kanyang buhay. Makikita natin kung ano yung kanyang sakripisyo. Pinasa niya ang krus ng sanlibutan. Kaya ito po ang paalala sa atin ni San Pablo. Nasulat niya sa mga taga-Pilipos. Ano po yung sinasabi niya? Babasahin po natin, mga kapatid. Sa Pilipos 2, ito po ang sinasabi. Tingnan po natin, ha. Sa Pilipos 2, talatang magsisimula tayo sa talatang 5. Na pinapakita po sa atin ni Apostol Pablo. Ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin at mas maintindihan? Pilipos chapter 2. Simulan po natin sa verse 5. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Verse 6, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kaniyang sarili, na naging nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kita niyo yung pinapahayag ni Pablo. Na bagamat siya ay may kakayahan, may kapangyarihan, ay hindi niya po ginawa. Bagkus sinubad niya. Sinasabi ang kanyang pagkadiyos, nag-anyong alipin. Ano po yung tinutukoy na Pablo rito? Doon sa unang talatang binasa natin, tingnan nyo, no? Ang sabi niya, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Ano pong pag-iisip ang tinutukoy ni Pablo? Na ito'y na kay Kristo Jesus din naman.
na nais ni Apostol Pablo na yung pag-iisip na yan ay maintindihan natin. Na siya ay nagpakumbaba. Nasumpungang tao, nagpakababa siya sa kanyang sarili. Pag sinabing nagpakababa, talagang as in, kumbaga sa English nga, down to earth talaga ang ating Panginoon. Nagpakababa siya, nagmasunurin. Naging masunurin. Tingnan nyo, no? Ito ba ay may apply natin? Although nawala tayong ganong kakayahan at hindi tayo binigyan ng ating Diyos ng ganong kapangyarihan na maging kapantay na sinasabi na nasa ating Panginoon, na hinubad ng Panginoon. Pero yung pananalita na nagpakababa, napakahalaga ng salita na yan. At naging masunurin. Saan siya naging masunurin? Sa lahat ng bagay, mga kapatid, at hanggang sa kamatayan. Hanggang kamatayan naging masunurin ang ating Panginoon. Kaya pinagtibay sa talatang ito, oo sa kamatayan sa krus. So hanggang doon ay naging masunurin ang ating Panginoon. Hanggang sa kamatayan sa krus. Muli babalikan natin ano yung mga dapat maging kabahagi tayo ng naganap sa ating Panginoon. Na sinabi ng ating apostol na si Pablo, magkaroon tayo ng ganong kaisipan. Magpakababa tayo, maging masunurin tayo na ginawa ng Panginoon. Nuulit po natin mga kapatid, mga kaibigan, ang kapangyarihan ay nasa mga salita na sinasabing salita ng krus or preaching of the cross na hinayag sa atin ng Panginoon na pinatunayan ng kanyang mga alagad at apostol na hanggang sa panahon ay na ating nakikita at nababasa. Hanggang sa panahon ngayon na dapat nating maintindihan. Hindi lamang sa ganitong panahon dapat maging mahal na araw, kundi sa lahat ng panahon dapat maging mahal natin ang bawat araw dahil ito'y mula sa Diyos. Hindi lamang sa ganitong panahon gugunitain natin. Dapat sa lahat ng panahon nalalaman natin na namatay ang Panginoon para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Dapat maintindihan natin ang karunungan ng sanlibutan ito ay binabaliwala ng Panginoon or inilalagay sa kahihiyan. Nang sinabi po nung talata, I will destroy the wisdom. Yun po yung sinabi sa mga talatang binasa natin. And will bring to nothing the understanding of the prudent. So sa mga pagkakataong ganito, binabahagi po natin ang kanyang mga salita. Pag-isipan po natin. Bigyan po natin ng pagkakataon. Naunawaan ko ba ang mga huling salita ng Panginoon doon sa krus? Naintindihan ko ba ang preaching of the cross o kanyang mga salita? Doon sa mga binitawan ng Panginoon, ano ang naunawaan natin? Sa mga binitawan ng ating Panginoong Hesus, ano po ang naintindihan natin? Inuulit po natin, ang sabi, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, ay kamangmangan. But unto us which are saved, it is the power of God. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. Maraming salamat po sa lahat. At una, maraming salamat sa Diyos sa kanyang gabay at patnubay, pagkakataon na magbahagi ng kanyang mga salita. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.